Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, 2 bilyones pesos ang kantidad kan ginto na nakukuakan Bicol Region sa kada bulan. Sa satuya pa nga mga pamayukan mga barata sa lado lokal. Patrabaho kan tinampo sa barangay kan Balatas asin Kararayan na reklamo ang kawaranin na patanid kanda mga motorista. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa satuya pa nga pamayukan na barata sa lado lokal, DNR nakisumaro sa pagsilibrara sa Bicol sa Pilipinas kan Coral Triangle na saro sa pinakamayaman na lugar na aspeto man kan marine life sa bilog na Kinaban. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Mga reglamento sa paglimitar sa paggamit kan cellphone kan mga estudyante sa klase pigmamadali na. President Bongbong Marcos anunsyo ang nagkapera nga mga proyekto asin mga programa na hinatod kani sa laog kan Bicol Region kan ini ang magapasiring sa Kapitolyo Provincial kan nagtalikod na simana. Iyan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang maray na aga po, ako po si Jonel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, nag-abot sa 2 bilyones pesos ang kantidad kanda ginto na napoproducer kanda Bicol Region sa kada bulan. Ini ada 2 bilyon pesos sa pahayag kana Mines and Justices Bureau kana MGB Bicol Regional Director Guillermo Molina Jr. Numero 1 anda Rion Bicol sa pagproducer ni na bulawan o ginto sa mga sa bilog na Pilipinas kung sa iyang sinabi na makusog na maray ang operasyon kada pagmimina kan ginto sa Rion na Bicol, partikular na duman sa probinsya kan Masbate basado sa record kan ahensya. Sinabi ni Molina na poon kan taon 2009 sagud na nga 2023 puminakol na sa 124 bilyon pesos ang nahihiras kini nabuwi sa gobyerno nasyonal. Katakod kan bagay na ni piga payag man ni Molina na piga iinguwa kan MGB Bicol na mas pang mapakusog asin pakusugon pa ang pagmaniyar na sa indang social responsibility kung sa dapat na nagbibenepisyar ang mga tao partikular na sa mga lugar na pinagmiminan kan ginto digdi sa Kabikulan. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga pamilyang benepisyaryo kan livelihood programa kan LGU Naga minomonitor huli man sa utang sa Metro Piso. Boyet Paderes sa detalye. Minomonitor ngunyan kan Naga City Population and Nutrition Office ang mga pamilyang benepisyaryo kan man iba-ibang livelihood program kan city government. Huli saan iba di posibleng may utang pa sa Metro Naga Public
Employment Service Office. Iyan sigun kay Alvin Villacruz, ang program coordinator kasi ng ng opisina. Sigun kay Villacruz na dakol na pamilya ang natatabangan sa ilalim kan livelihood program ng unyan, pigaaram ninda ni status kung ano ang nangyari, kung ini nagamit ang mga materialis na itinao sa mga ini o kung nagbabayad ang utang sa Metro Peso kung nagamit sa negosyo dai ang inutang kan mga ini sa sinambit na nga opisina. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang mga reglamento sa paglimitar sa paggamit kan cellphone kan mga estudyante sa klase ang pigmamadali ng unyanda kan sanggunian da panglunsod kan siyudad Canaga. Iyan da basado sa payag ni Konsyal Lito del Rosario anda otor kan ordinansa nga nagatutulod na paglimitar kan paggamit kan cellphone kan mga estudyante sa oras kan klase na pigmamadali na ninda matapos anda mga panundon para mada sa implementasyon kan sinambit ng ordinansa. Segunda Kikonsyal del Rosario, piglala umaninda na may implementar na anda ordinansa sa paabuto na pagburukas liwat kan na klase ngunya na taon na 2024 sa kudnang 2025. Dakula da ang maitatabang sa mga magurang para tukdo asin estudyante para da imabanga anda sa indang atensyon sa klase nenhuli kan paggamit kanda cellphone sa laog kan na klase. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, PNP Lagunoy padagos ang ginigibong close coordination sa MDRRMO sa panahon kan tag-uran sa report ni Daryl Banyas. Padagos ang ginigibong close coordination kan PNP Lagunoy sa saindang MDRRMO mga barangay officials asin iba pang magakani o ahensya di gobyerno ngunya na panahon kan tig-uran. Sigon kay Police Senior Master Sergeant Adrian Lirag, Police Community Officer kan PNP Lagunoy, ang sa indang banwaan ang igwang area na maigo konsiderar na coastal asin man mountainous. Kung kaya kaipuan ang higot na pagmonitor, kada nakaka-experience nin sunod-sunod na pagbagunas din uran, asin man pagkakaigwanin kalamidad. Katakod kayo ni tinawan doon kan opisyal na importante ang pagtarabangan kan lambang residentes, asin mga opisyalis kan lokal na gobyerno, siring man ang mga magakanigong ahensya tangarig na malikayan na magkarehestro nin mga casualty sa panahon kan kalamidad. Mientras tanto dakula man ang tabang sa pagresponde en kaso igong emerhensya asin man sa panahon kan kalamidad ang handheld radio na pigtatao sa mga PNP personnel na pwedeng magamit sa pagkikipagkomunikar sa saindang mga pag-iriban na yaon sa mga maluluyaan signal. Sa ngunyan, pigsyerto sa nakan na opisyal na padagos ang saindang mga ginigibong lakdang tangarig na maging preparado sa pagtaonin asistensya sa mga ngaipong individual sa saindang banwaan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, patrabaho kan tinampo sa barangay kan Balatas asin Kararayan, reklamo an kawaranin mga patanid o signages sa mga motorista. Magkapera kayang mga motorista na ang nagre-reklamo sa pigigibong patrabaho ni na tinampu sa barangay kan Balatas asin Kararayan, ninuli kan kawaranin na mga patanid o signages sa mga pigpapakaraya arog kan na mga abat asin man na mga sinyalis, ninuli kan na mga kakulangan ni na mga sinasabing bagat sa mga uka-uka ng mga tinampu pigpapakaraya. Dagdag pa ang kawaranin ilaw sa dalan, magkaperang mga insidente na ang nangyari, ninhuli mantan na bibigla na sanaan mga motorista sa mga putol na mga tinampu. Hagad kan mga motorista na matawanin na pansin kan lokal na gobyerno asin na matuyaw ana mga kontraktura na kung saan nagpapatrabaho sa nasambit na barangay, siring man na ada mailawan ang tinampo para malikayan ang anuman na klase nin aksidente.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakisumaro ngunya da ada opisina kanda DNR sa Bicol sa pagsilibrar sa bilog na Pilipinas kan pinagapod na Coral Triangle na saro sa pinakamayaman na lugar sa aspeto kana marine life sa bilog na kinabanda. Ang Coral Triangle nasa laog asin na parte kan teritoryo sakop kan na anom na nasyon sa Southeast Asia asin ba da Pacific. Ana maswerteng nasyon kung sa ina nakaunat ang Coral Triangle iyo ana Indonesia, Philippines, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Island asin na Timor Leste asin mada ada parte mismo kanda Timor Leste na kung saan may hiling digdi ang 76% na mga pamusong mga coral species sa bilog na kinaban siring na istaran ini kanda 37% kan mga coral reef fish sa bilog na kinaban. Ante mangunya na taon balancing marine conservation and blue economy kung sa inda pigtawan doon digdi ang pangangaipo para mada sa sustainabling mga lakdang asin pagiro para man maipromoter asin na mapadanay ang blue economy kaya nangapudan ang DNR Bicol na makisumaro ang gabus sa pagproteher kan mga katubigan asin na magtabang sa paghanap nin solusyon para proteheran ang Coral Triangle para man sa mga masudod na mga henerasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 8 anyos na budalan motorsiklo sa gainsa, driver mayo nin lisensya nakainom pa. O kay Isminda sa report. Posibleng nga patong-patong na kaso ang atubangon kan saron na driver matapos sa Makapu dalin sarong 8 anyos alagad mayo panin driver's license asin nakainom. An insidente nangyari tiyan sa Gainsa, Camarines Sur alas 5:30 nin pagkahapon sa zona 7 kan barangay Sampaloc, Gainsa, Camarines Sur. Ang biktima biniso sa pangarang si Christopher Kim Chavez i Nasyon, 8 anyos, residente kan zona 7, barangay Sampaloc, Gainsa, Camarines Sur. Na kung siya nagsapo ininin na pagkakairido, mantang inian niyaon sa gilid kan tinampo sa tuong parte, kan dimalas ining budalan kan nagsisigsag, nadalagan kan motorsiklo na pinagmamaniho kan saron nagangarang Fidel Pileses Isabel Yege, 44 anyos, may agom, residente kan zona 2, barangay Sampaloc, Gainsa, Camarines Sur. Alagad kan iniimbestigaran kan mga autoridad, mayo nin driver's license an pinagmamaniho kaning motor na Honda 150, motorcycle, asin na kan inihagadan na mantang ini subot kan pinag-iimbestigaran na pag-araman na nakainom ini. Kaya pala nasubot nagsisigsag ang dalagan kan motorsiklo kay ning huli sa kaburatan. Nagasapo nin lugad asin rungas ang nasambitan ng biktimang 8 anyos na tulos man pinagdalagan sa Bicol Medical Center sa siyudad ni Naga tanganing tanan ng asistensya medikal. Mantang an nasambitan ng suspect an yaon sa kustudiya kan na PNP kaibanan an motorsiklo kay pinag-impound. Mientras tanto, reckless imprudence resulting to serious physical injury, kabali naman an driving without the license asin an pag-driver kay ni na nakainom na kung saan inisubot ang pinagpipreparar kan gain sa PNP sa sospitsado. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado ang sarong persona duman sa parte mismo kan Banwaan kan Tigawon, Camarines Sur sa kaso nga estafa. Dinakupinikan mga autoridad bandang alas 10:40 na pagkaaga kan nagtalikod na aldaw duman sa barangay kan San Rafael, Tigawon, Camarines Sur. Anda sarong nagngangaran na Roland Gansaga Ivali nasa tamang edad na mismo nga nagsumbong asin naghagad ni na asistensya sa
parte mismo kada PNP sa Banwaan kan tigawon subuot degdi ana hardware na degdi pag sasadiri kana sarong Rachel Blancy Gonzaga 30 anyos kana zona 3 sa Barangay San Rafael Tigawon Camarines Sur ana nabudol-budol degdi pinaga sasabing ana suspek iyo mismo ana sarong Ronald Mayores Iserio 30 anyos trabador may kasaruan kan Kagsaw Calabanga Camarines Sur ana nasambit na nga suspek dinakop kan mga autoridad uli man kan kasong estafa na isinampa kan may kadsadiri kan sinambit na nga hardware. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal sa Banwaan kana Ragaya Camarines Sur sarong persona ana pinagadakop kana mga autoridad alas 6:40 na pagkabanggi duman sa Zona 1 Barangay kan Liburo Ragay Camarines Sur sa paagi kan pinaga sarong pwersa kana tracker team kana Ragaya PNP asinmada kada mga miyembros kana pulisya degdipig dakupa ana suspek na si Gregorio Alcoy Iya Moresca 54 anyos mayagong parauma kanso na 5 Liburo Ragaya Camarines Sur na atubang ning kasong qualified theft anasambit na nga suspek sa sala kana sarong korte sa Camarines Sur anasabi na nga suspek pigtutugutan man na makapagpiansa sa kantidad 30,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ini nakakulong niyan sa Ragay Municipal Police Station. Sa iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Posible da nga tamaan kan manlaylay ng mga hilang partikular na ana immune asen na respiratory system ang sarong tao na igwakan pinagapod na HIV AIDS kung dai initulo sa maagapan. Ini ang tinawan doon ni Dr. Chris Giananda kanda Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Pinagpahayaga ni Dr. Giananda na igot niya na pinagagigibuan ng kampanya kan Department of Health o kan DOH Bicol laban sa HIV AIDS kausa kan naglalangkaw na kaso kani sa Bicol Region. Pinagpahayag ni Giananda na basado sa record na ipinalawas kan DOH Bicol o minabot sa 2,553 ang naging kaso kanda riyon kung sa ina 37% digdi ang gikan sa probinsya kan Camarines Sur, 29% gikan sa probinsya kan Albay, asin 14% ang gikan man sa probinsya kan Sorsogon, mantang kun hihilingon sa national census nakakakontriber nin 3% ang Bicol Region, asin nagluwas ining pang-sampulo o rank number 10 na riyon na may pinakahalangkaw na kaso kana HIV AIDS sa interong nasyon. Katakod kan bagay na ni tinawan doon ni Dr. Giananda ana pinakaiba kana HIV asin man na AIDS sa iyang sinabi na ang HIV iyo ang pinakapod na human immunodeficiency virus na ana gustong sabiyon na acquired o nakuapasanakan sarong tao ang virus na maatake sa iyang immune system. Asin ini kaya pang malabanan kan mga pinagaapod na readily available na bulong o ang mga medication kung tulos-tulos na madidetect o maagapan. Ipinagpahayag ni Dr. Giananda na kung day tulos maagapan ang HIV, papaluyahon kani ang immune system kan sarong tao, magkakaigwanan nin mga sintomas asin ni ana nagkakausa nin pig-apod na AIDS o an acquired immune deficiency syndrome. Ini
iyo ana wara na ninda bulong asin na digdi subuot pwede pa tamaan ka na manlain-lain na mga helang arog kan pinagaapod na multi-organ damages, tuberculosis, pneumonia asin iba pang mga kailangan sa immune sagkudang bawianin buhay an igwanin tama kan nasa bitnang helang. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 60 anyos na lulo sa Del Gallego na may kasong rape arestado. Report ni Mike Gravito. Arestado na kan mga autoridad dyan sa baduan kan Del Gallego, Camarines Sur, ang sarong 60 anyos na lolo na natubang sa kaso nga panlulupig matapos ini namatay ningan duman pa sa probinsya kan Batangas. Report dikan sa Del Gallego PNP alas 10 ni aga duwan sa barangay Dayapan. Ibaan na probinsya kan Batangas kan tuyuhon kan pinagsarong parsa kan Del Gallego Municipal Police Station. Kaibahan ang mga tauhan kan Camarines Sur Provincial Mobile Force Company, Provincial Highway Patrol Team, Del Gallego at Sinman Ibaan Municipal Police Station, Batangas Police Provincial Office kan isa bininda ang mandamento de aresto na pinagapalawas kang Regional Trial Court Branch 56 dyan Siyudad Dinaga kontra sa persona kan sarog pinagapod na si Pangoy 60 anyos na agong residente kan Barangay Maga Istuno dan sa baduan kan Del Gallego, Camarines Sur, Mayo ni Descansa na ipigapalawas sa West para sa temporary libertad kang nasabing lolo. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito sa Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mainit na pinagsabat kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ada pagabot ni Presidente Bongbong Marcos dagdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur tanganing darahuna ang mga tabang para man sa mga taga-probinsya asin mga Bicolano antis pa man na nahilir bilang presidente kan Pilipinas si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ini ada pa balik-balik na asin nagbisita sa probinsya kan Camarines Sur urog na sa panahon kan kalapidad tanganing magtaunin tabang asin pagkatapos kan ini an mailika bilang presidente liwat na nagwolta sa laog kan Camarines Sur kan Marso 2023 nagbisita para panginutan ang groundbreaking kada 10,000 na mga housing unit asin na magtao ninda 1 billion pesos na kaasa assistance sa mga parauma kada taon September 2023 sa laog kanda probinsya kanda Camarines Sur sa Banwaan kanda pili bisita ana presidente asin na naging pioneer sa enterong Pilipinas ana programang Bangon Pilipinas Serbisyong Karaban kanda Biyernes liwat na nagabisita si President Marcos tangani manda na magtaunin asistensya sa parte mismo kanda sektor kan agrikultura asin ada pinakamayor iyo ang pagtao ninda sobra sa 2,000 na mga land title o land ownership sa mga parauma sa enterong Kabikulan. Uya ang parte kan mga pahayag ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. Me to become the man I am, our Congressman El Ray Villafuerte. An idol to many, my kuya, Congressman Migs Villafuerte. Siyempre, one of my best friends and I'm honored. Ako pong pinili maging best man sa kanyang wedding this July, Congressman Jory Bata. Palakpan po natin. Siyempre, nandito rin po ang ating padangat na Governor from Cam Norte, mayong iba. Palakpan po natin, Governor Dong Padilla. Palakpan po natin. Nandito rin po, I'm always good to see you, Sec Anton Lagdameo. Sec, thank you very much for visiting us. Thank you. To all the undersecretaries, ASECs, RDs, PDs, mga mayors, syempre, ang aking padangat na Vice Gobernador, as mga board member. Palakpan po natin ang Vice Governor Sal Fortuno Jr., mga board members, other mayors, si Vice Gov Escudero, Councilor Sorsogon, welcome po. Ladies and gentlemen, welcome to today's event. Alam po natin, tuwing pagbisita po ng ating mahal na Pangulo, lagi po siyang may dalang mahalagang tulong sa Bicol, sa Camarines Sur. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang pangatlong beses nakabisita po ang ating mahal na Pangulo dito sa Camarines Sur. Pero, pwede natin palakpan po yan. Pero, ang maganda pong balita, bago pa lang po siya naging presidente,
lagi na po siyang bumibisita dito sa Camarines Sur. Lalong-lalo na po sa panahon kan kalamidad, lagi po siyang pumupunta dito, nagbibigay ng asistensya. Ngayon po, bumalik naman po ang ating presidente magpoon kanyang term as president. Noong March 2023, bumisita po siya sa atin para mag-groundbreak ng 10,000 housing units, as in magbigay ng mahigit 1 billion pesos worth of assistance sa mga parauma. Palapan po natin. Noong September naman po, 2023, out of 81 provinces, pinili niya po ang Camarines Sur maging probinsya na pioneer province sa buong Pilipinas ng kanyang programang Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. The biggest, orgulyo pong paabot, the biggest government service agency caravan in the history of the Philippines, pinili niya i-inaugurate dito sa Padangatang, Camarines Sur. Palaban po natin. Ngayon po, bumalik po ang ating mahal na Pangulo para magbigay ng iba't ibang asistensya sa sektor kan agrikultura, pero most importantly, nandito po siya para magbigay as in distribute ng mahigit 2,000 certificates of land ownership across the Bicol region. Palaban po natin. Parte yan kan mga pahayag ni Gobernador Luigi Villafuerte kan na Camarines Sur. Mientras tanto, maswerte ang probinsya ng Camarines Sur ulita ini ada piga bisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ini ang pigbutasan na pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Si Presidente Bongbong Marcos ang bisita ka nagtalikod na aldaw kan Biyernes sa Camarines Sur sa pagdistribuer nin sobra sa 2,000 nin titulo ni na mga daga sa mga benepisyaryong mga parauma kan CARP, siring man mga ayuda sa mga parasira asin mga parauma. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na namatian kan mga taga Camarines Sur ang pagpadangat kan presidente sa laog kan probinsya kan na Camarines Sur. Ana pagbisita kan na presidente tulong bisis na nga nangyari sa laog kan sa iyang administrasyon digdi sa Camarines Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Diyos maray na aldaw sa Indo Gabos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaswerte po ng ating probinsya na mabisita tayo ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sir, maraming salamat po. Ramdam na ramdam po namin dito sa Camsur ang inyong pagmamahal sa aming probinsya at sa buong riyon ng Bicol. This is your 3rd visit in Camsur, sir. Ang pagbisita nyo ng 3 beses sa aming magmula noong March 2023 hanggang ngayon araw po upang magbahagi ng iba't ibang mga development projects at ayuda ay siyang patunay na kaming mga taga-Camsur ay talagang kasama sa inyong pananaw sa pagkakaroon ng isang tunay na maunlad at mapayapang bagong Pilipinas. Kaya Mr. President, Sir, Diyos mabalos po. Alam niyo po ba mga tugang na on September 10, 1971, President Ferdinand Marcos Sr. signed the Code of Agrarian Reform of the Philippines into law, which established the Department of Agrarian Reform. And President Marcos Sr. then appointed Conrado F. Estrella as his Secretary of the Department of Agrarian Reform. Fast forward now, we have President Ferdinand Marcos Jr. and DAR Secretary Conrado Estrella III strongly committed in improving the lives and welfare of our farmers through concrete actions felt by everyone. Ngayong umaga po, ipapamahagi ng ating Pangulo ang mga CLOA sa may over 2,000 agrarian reform beneficiaries. Salamat po, Mr. President. On your 65th birthday, last September 2022, you signed an executive order on the 1-year moratorium on the amortization of the agrarian reform beneficiaries, fulfilling your promise to ease the burden of our farmers.
Salamat po, Mr. President. Partiyan kan Our mga President pahayag has also ni signed Congressman Republic Elre Act Villafuerte 119. kanda 2nd District kanda probinsya kan Kamara de Sur sa pagbisita ni President Bongbong Marcos sa laog kan na Kamara de Sur. Mientras tanto, pinagapahayag kan na Presidente anda sa iya mismong mga programa na itutulod digdi sa laog kan na probinsya kan Kamara de Sur asin Bicol Region. Iyan kasabay kan sa iyang pagbisita kung sa digdi yaon daradara kani anda mga ekipahe bilang tabang sa mga parauma asin man ada sobra sa 200 o 2,000 na mga titulo nindaga na ipinao sa mga benepisyaryo nga mga parauma uya si mga parte ken mga pahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating DAR Secretary, Secretary Conrad Estrella, sa kanyang pagpakilala. Magsiupo po tayo. Kompleto po at marami po kaming kasama ng mga cabinet member. Dahil po, kaya po nandito sila. Dahil po ang aming ginagawa kapag may programa ang pamahalaan, hindi lang namin iniiwan sa isang departamento lamang. At lahat ng ibang departamento ay na makakatulong ay kasama sa pag-implement ng programa na yan. Kaya nandito po, Agricultural Secretary, Secretary Kiko Laurel, ang ating DSWD na Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Ito po napakahalaga dahil po hindi po magiging maganda at matagumpay ang ating mga programa kung hindi po maganda ang ugnayan at pagsasama at kooperasyon ng national government at saka ng local government. Kaya po, nandito para ayusin lahat yan ang Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Ang Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Ang Congressman ng 2nd District ng Camarines Sur, Elre Villafuerte. Ang Congressman ng Panlimang Distrito ng Camsur, Miguel Luis Villafuerte. Ang Congressman ng 1st District naman ng Camsur, Anthony Oribata. Governor ng Camsur, ang ating butihing gobernador, Luigi Villafuerte. At yung bagong sumpa sa RDC ng Region 5, ang governor ng Camarines Norte, Governor Ricarte Padilla. Lahat ng aking mga kasamahan sa pamahalaan, nasyonal at saka sa lokal, at lalong-lalo na, ang pinaka-importante na nandito ngayon, na bisita natin, kayo po, mga beneficiary ng agrarian reform. Lahat po ng ating mga bisita na nakarating ngayong umaga, mga minamahal kong kababayan, Diyos marhay na aga sa Indogabos. Ginagaya ko lang si Secretary Conrad dahil ngayon lang ako nakarinig ng Ilocano na nagsasalita ng Bicolano. Hindi ko alam kung naintindihan ninyo. Ako, naririnig ko, Ilocano pa rin eh. Kaya paano saan ka natuto ng Bicolano? Parte kan mga pahayag ni President Bongbong Marcos sa pagbisita digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines de Sur. Pangatugang iyanan ka tiripunan kan mga barata sa pangaran kan sa tuyo mga nakaibanan sa pagpaabot ng barata iyaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Chunel Cuba, mabalos kan sa pagkatabay. Salamat po. Basta Barata,
sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.